title, Senador na may Viva Max Scandal. Tila humingi ng impormasyon sa kanyang mga social media followers si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga upang alamin ang tungkol sa isang umano'y senador na nasasangkot sa isang Viva Max Scandal. Sa kanyang Facebook post, nagtanong si Barsaga, sino yung senador na may skandal sa Viva Max at saan mapapanood? Dahil wala siyang binanggit na pangalan o karagdagang detalye, naging palaisipan sa ilang netizen kung may partikular ba siyang tinutukoy o kung isa lamang itong mapanuyang pahayag na naglalayong tukawin ang atensyon ng publiko. Meron ng issue nun yung tip, senador, wala ring pangalan, nagtitip daw 250,000 pesos sa isang gabilan. Wala namang pinangalanan. Okay. So ito, I don't know kung nang-aasar lang si ex-congressman Barsaga. Kaya lang, alam niyo naman ang style ng Meow Meow. Baka nagtatanong lang siya, ba't meron na siyang pasabog bukas o magkalawa. So, abangan. Kung may ilalabas, patay. Ano kayang... Kasi, saan ito mapapanood? Nako. Alam niyo kasi yung mga ganyang controversial video na yan, sample, mayroong may hawak, mainit ang politika. If the price is right, pwedeng ibenta. Kung may bumili, tapos ilalabas, nako, pasabog na naman ito. But anyway, abangan natin. Palagay ko, I might be wrong. Bukas o makalawa, may ilalabas itong si Barsaga, kung hindi man siya ibang maglalabas. Government official na may ganyan, mga issue. Sa isang post kanina, nabasa ko, sabi ni ex-congressman defensor, testimony daw, kanang dagdag revelasyon ng Grade 18 Marines. May mga ilang kongresista daw na nagdadala rin ng babae sa kamara. At maalala ko nung 2 years ago, si Maharlika nang nagsabi niya nung marami pang puting ahas si Maharlika. Parang may Christmas party ata sa, I think nung 19th Congress pa ito. Yan, may nagdala ng mga demot chikiting sa Kongreso sa Christmas party. So, these are all allegations na tingnan natin. Kasi kung may susunod pa daw na hearing, sabi ni Congressman Defensor, baka i-represent na nila yung karagdagang 14. May napanood akong interview ni Atty. Legito Baligot, yung 3rd floor studio na interview siguro ito. Pinuntahan daw ni personal na nagpunta si Atty. Baligot sa office ni Senator Soto at mga 1 oras daw sila na nag-usap. Tinanong daw ni Senator Soto, ano ba yung mga ebidensyang ilalabas laban sa kanya? At prinangka ni Atty. Baligot, Senator Soto, dinescribe niya yung mga ebidensya. According to Atty. Baligot, parang natulala o na-overwhelm daw si Senator Soto sa kung papayagan lang sila itong Grade 18 Marines na magtistigo sa Blue Ribbon. Sinabi na ni Atty. Baligot yung ilalabas na ebidensya. Na-overwhelm. I don't know how overwhelmed. Hindi naman niya dinitalye. Kaya ako naniniwala ko na marami pang balang dala-dala itong Brave Marines So, 3 batches daw yan. Grade 18, first line of attack. May susunod 14, may susunod pang 7. Kaya yung mga nakatanggap ng maleta, nako, siguradong hindi na yan nakakatulog ng mahindi. Kaya lahat na lang gagawin para hindi matuloy ang So, yung announcement ni Senator Marcoleta na supposed to be noong June 11, I think hindi natuloy dahil nga sa lindol sa Mindanao. At may nabasa akong post kanina, Mike Romero, sabi nga, good news, matutuloy na ang second BRC hearing ni Senator Marcoleta. Wala naman siyang sinabi kailan nandoy. But ako, inaasahan ko yan. Nasimulan na nila nung June 11 ito, June 4. Tuloy-tuloy na ito. Non-stop na ito. Kasi yan ang labanan Ang main issue ngayon is investigasyon ng maleta. Kung bakit nagkaroon ng reorganisasyon noong June 3. Opinion ko lang ito. Ang
purpose nila is para mapigilan ang Blue Ribbon hearing ni Marcoleta noong June 4. At ngayon nga, nagkaroon na ng deadlock. Dalawa na ang BRC. Tulfo versus Marcoleta. So, kanino tayo mas magtitiwala? Tulfo? No way. Kasi nga, isa siya sa nasasangkot. Paano siya makapag-preside ng BRC hearing ng with impartiality kung isa siya sa nasasangkot, di ba? Kaya ang pinaka-the-best, dito tayo kay Marcoleta. Kaya abangan, next week, baka Brave 14, fearless 14 palang tawag, panibagong ebidensya.